Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayong sirah, insyaAllah, at iatalakay pa rin natin ang tungkol sa mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun nga, namatay silang hindi Muslim at ano ang mga usapin at mga ahkam na may kinalaman dito. Ngayon panghuli sa ating pagtalakay inshallah, kung matatapos natin nga itong huling tanong na ang tanong halkana jaddan nabi sallallahu alaihi wasallam wa waliduhu wa walidatihi wa walidatuhu mu'minina billahi wa bi jami'ir rusul alladhina kanu qabla nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang lolo ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang kanyang ama at ang kanyang ina, sila ba ay mga mananampalataya kay Allah at sa lahat ng mga sugo na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So parehong tanong na natalakay na natin nung nakaraan, Muslim ba sila? Okay? Pero napili kong talakayin itong naging tugon sa tanong na ito kasi nag-focus ang sagot dito doon sa usapin ng Ahlul Fatra. Okay? Yung Ahlul Fatra, sila yung mga tao na nabuhay sa panahon na walang propeta o pagitan ng dalawang propeta pero hindi naman nakarating sa kanila yung mensahe ng propeta na yun na nauna. Kasi hindi sila kabilang doon sa ummah ng propeta na yon at iba pang mga usapin. So ngayon inshallah, sinasabi, al-kalamu fi jaddi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam far'un anil kalami fi hukmi ahlul fatra. Ang usapin tungkol sa lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung mga ninuno niya sa pangkalahatan ay isa sa mga usapin na may kinalaman sa Ahlul Fatra at sa mga hukom dito. Wal fatratu ma'naha kama qala Ibn Kathir, at ang fatra, ang kahulugan nito, fa, ta, ra, taul marbutah. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, hiya ma bayna kullu nabiyyina kal inkita'ir risalah bayna Isa alayhi salatu wassalam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, ang fatra, ito yung panahon sa pagitan ng dalawang propeta na katulad na matatagpuan sa pagitan ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Isa alaihi salam. Okay, na meron itong dalawang komplikasyon. Komplikasyon doon sa panahon na pagitan nila walang propeta na dumating. At ganyan din komplikasyon doon sa sakop ng risala, kasi si Isa alayhi salam pinadala lang siya para sa mga Hudyo, para sa angkan ng Israel. Ibig sabihin, wala talagang dumating na mga propeta. Ayon sa nalalaman natin sa mga Arabo, bago pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nakikilala lang natin ng mga propeta na dumating sa mga Arabo, syempre sina Ibrahim alayhi salam, yung dumating sa mga Arabo at si Ismail alayhi salam at yung mga propeta na iba pang propeta na Arabo, sina Shu'aib, sina Hud at sina Saleh. Yun lang. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liban pa sa kanila, wala na tayong nakikilala. Na dahil dito, katulad ng natalakay natin, merong mga tao na nagsasabi na hindi natin pwedeng sabihin na kafir yung mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi wala namang propeta na dumating sa kanila. Ahlul Fatra sila, sabi ng iba. Pero actually, yun nga, nalinaw na natin ang usapin na ito, nahkum bil-zahir, ang hinahatulan natin ay kung ano ang malinaw, kung ano ang hayag. Unang-una merong dalil. May hadith na nagsasabi na ang magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa impyerno. Hindi sila Muslim. Pangalawa, hindi totally matuturing na Ahlul Fatra ang Quraysh kasi nga
dala-dala pa rin nila hanggang sa panahon. Bago maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala nila ang bakas ng mensahe ni Ibrahim alayhis salam at ni Ismail alayhis salam. Nag-hajj sila. At yung Kaaba, dinadakila nila. Kinikilala nila si Allah. Ibig sabihin, hindi sila totally nasa kalagayan ng fatra o walang propeta na dumating sa kanila. Dahil technically, sakop pa rin sila nung mensahe ni Ibrahim alayhis salam at ni Ismail alayhis salam. Hindi lang sila sumunod. Hindi lang sila sumunod. Ito yung, kumbaga, shortcut na sagot sa usapin na ito. At kung sila man ay ahlul fatra, okay? Kung sila man ay ahlul fatra, ang pagiging ahlul fatra, nino man, na mangangahulugan ng pagiging ahlul fatra na mabibilang sila doon sa bibigyan ni Allah ng pagkakataon naman ng palataya sa araw ng paghuhukom, si Allah ang tunay na makakatukoy doon. Si Allah ang tunay na makakatukoy, hindi tayo. Okay? Hindi pwedeng, halimbawa sabihin natin, hindi natin pwedeng sabihin na kafir yan kasi ahlul fatra. Hindi tayo pwedeng magsabi ng ganun. Kasi sa araw ng paghuhukom pa, kumbaga, sila tuluyang mahatulan talaga kung sila ay sa impyerno o sa paraiso. Pero, sa atin nga, ang maihahatol natin sa kanila o yung pwede nating paniwalaan tungkol sa kanila, kafir sila dahil hindi naman sila gumawa o nagsabuhay ng pananampalataya. Ganun kasimple, ganun kadali ang usapin. Kasi may mga nalilito talaga sa usapin na ito. Ilang beses ko nang nasagot yung tanong na ito. May mga makukulit pa nga, makikipagtalo talaga eh. Hindi sila, kumbaga, basta-bastang naniniwala. Itong mga tao na mamatigas, na hindi raw pwedeng sabihin na kafir ang ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-produce sila ng dalil na mu'min sila. Ganun na lang. Mag-produce sila ng batayan na si Abdul Muttalib ay Muslim, si Hashim na lolo ni, kumbaga, yung lolo sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muslim. Ganun na lang. Magpakita sila ng batayan at wala silang makikitang batayan. Kasi hindi natin pwedeng sabihin Muslim ang hindi naman Muslim. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin Muslim ang hindi naman Muslim. Katulad ng kung paanong pagbibintangan nating kafir ang sino mang Muslim na hindi naman nagpapakita ng hayagan ng kufur. Kahit nga munafik, di ba? Hindi mo na pwedeng sabihin agad-agad na kafir yun. Pwede mo siya sabihan, munafik, katulad ng ginagawa ni Omar. Pero sasabihin mong kafir, hindi pwede. Ang ahlul fatra, sinasabi ng mga scholar, waqad kassamahum ahlul ilmi ila qismain. Meron daw dalawang uri ng ahlul fatra. Una, al-qismul awwal man balagathu ad-da'wa. Ang unang uri, ang mga tao na dinatnan sila ng da'wa, ng mga propeta, ng mga sugo. Wal-qismu thani man lam tablughu ad-da'wa. At yung pangalawa, yung hindi dumating sa kanya ang da'wa. So siguro magtatanong kayo, bakit yung unang uri ng ahlul fatra hindi naratingan ng da'wa? Eh di ba yung ahlul fatra nga yung walang propeta na dumating sa panahon nila, kumbaga, katulad ng mga lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na yung tinutukoy natin tungkol sa Quraysh. Matatalakay pa natin mas malalim mamaya, inshallah. Dumating sa kanilang da'wa. Okay? Dumating sa kanilang da'wa. So yung pangalawang uri, yung hindi dumating sa kanila ang da'wa. Wa yashmalul qism al-awwal naw'an. So yung unang uri daw, yung walang dumating sa kanila ng na da'wa ay dalawa. Una, man balagathu ad-da'wa wa wahhada. So yung una nga, di ba, yung nakarating sa kanila yung da'wa pala. Yung una yung nakarating sa kanilang da'wa. So dalawang uri pa ito. Okay? Una, man balagathu ad-da'wa wa wahhada wa lam yushrik ka Qus bin Sa'ida wa Zaid bin Amr bin Nufail. So kabilang doon sa mga ahlul fatra na dumating sa kanilang da'wa,
ay yung isang tao na halimbawa binabanggit dito, si Kis bin Saida at si Zaid bin Amr bin Nufail. Tinuturing sila na Ahlul Fatra. Pero sila ay naniwala sa mensahe. Naniwala sila sa da'wa. Na kaya nga dahil dito, natukoy natin nung nakaraan na hindi rin totally nga Ahlul Fatra ang Quraysh kasi unang-una may dumating sa kanilang mensahe ni Ibrahim a.s. At pangalawa, yun nga, merong bakas ng mensahe ni Ibrahim a.s. at Ismail a.s. na tinutupad nila. Halimbawa yung Hajj at pagkilala nila kay Allah. At pangatlong natukoy pala natin nung nakaraan, ngayon ko lang naalala, buti na banggit dito, na yun nga, hindi sila totally Ahlul Fatra kasi merong sumusunod eh. Merong sumusunod. Ito nga si Kis bin Saida at si Zaid bin Amr bin Nufail, ang tatay ni Said bin Amr, yung bayaw ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Kung naalala nyo doon sa Omar series, di ba narinig ni Omar na nagbabasa ng Quran yung kapatid niya at yung asawa niya? Yung tapos nasampal niya yung, una niyang sinapak yung lalaki. Yun yung anak ni Zaid bin Amr bin Nufail, si Said. Nakasama doon sa Ashara Mubashirina bil Jannah. 10 sa binigyan ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso. Ibig sabihin, kung merong sumusunod, ibig sabihin, sumusuway talaga ang Quraysh sa mensahe. Hindi natin pwedeng sasabihin walang dumating sa kanila na mensahe. May dumating na mensahe, hindi lang nila sinunod. At yung pangalawang uri ng dinatnan ng mensahe, dalawang uri ng dinatnan ng mensahe, o pangalawang uri ng dinatnan ng mensahe, man balagathu ad-da'watu walakinnahu ayyara wa ashraka ka Amr bin Luhay alladhi gayyara dina Ibrahim alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu saan ikarugtong nito ra'aitu Amr bin Luhay al-Khuzai yujarra kasbahu finnar. So yung pangalawang uri daw ng Ahlul Fatra na dinatnan ng mensahe, yung una, dinatnan ng mensahe at sumunod sila. Pangalawa, yung hindi sumunod. Okay, yung hindi sumunod. Na sila nga, yung narinig nila ang da'wa, pero hindi sila sumunod, bagkus ay binago nila ang mensahe at nagtambal kay Allah. Katulad ni Amr bin Luhay al-Khuzai. Sino si Amr bin Luhay? Siya yung kauna-unahang nagdala ng rebulto sa Kaaba. Nasa panahon niya, bago pa nga ang Quraysh ang namahala sa Makkah, ang Khuza'ah ang namahala sa Makkah. So binago niya ang relihiyon ni Ibrahim a.s. At merong hadith nga na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na nakita daw niya si Amr bin Luhay al-Khuzai sa impyerno na hila-hila nito ang kanyang bituka. Hila-hila niya ang kanyang bituka. So yung tao na nangangaral, di ba meron pang isang hadith yung nangangaral tapos hindi niya isinasabuhay yung pangangaral niya, ganito rin yung magiging parusa sa kanila, pareho sila ni Amr bin Luhay al-Khuzai. Waqad ja'a an-nassu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna walidayhi finnar. Dumating nga ang mensahe o dumating nga ang ulat na ang dalawang magulang niya ay nasa impyerno. Ayon sa iniulat ni Imam Muslim na talakay na natin tulong nakaraan, di ba? Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ayna abi, o sugo ni Allah, nasaan ang aking ama? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala finnar, sa impyerno. Falamma qada da'ahu, nang tumalikod na yung lalaki, tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, inna abi wa abaka finnar. Tunay na ang aking ama at ang iyong ama ay nasa impyerno. Na nabanggit natin nung nakaraan na maaring ito ay kumbaga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamalasakit niya doon sa tao na maaring ikinalungkot ito ng tao.
Kaya sinabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung tatay ko nga nasa impyerno eh. So, kumbaga, wag kang malungkot. Problemahin mo yung sarili mo. Kasi wala ka nang magagawa dun sa kanyang kalagayan. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang aking ama at ang iyong ama ay nasa impyerno. Wa fi sya'ni ummihi, qala alaihi salatu wassalam, at tungkol naman sa kanyang ina. Ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li. Natalakay na rin natin ito nung nakaraan. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Sinabi niya, humingi ako ng pahintulot sa aking Panginoon na humingi ako ng tawad para sa aking ina. At hindi siya pumayag. Hindi pumayag si Allah. Na mananalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kapatawaran para sa kanyang ina. Nakatulga yung aya, makana linnabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba. Hindi marapat para sa propeta at mga nanampalataya ang humingi ng tawad para sa mga nagtatambal kay Allah kahit pa sila ay malalapit na kamag-anak, matapos na maging malinaw na sila ay magiging kabilang sa mga mananahan sa impyerno. Ibig sabihin naging hayag na sila ay namatay na kafir. Namatay sila na kafir. Kahit pa nagsyahada pa yan noong unang panahon o dati, kung kinamatayan yan kufur, hindi mo yan pwedeng ilibing sa libingan ng mga Muslim. Nagiging fit na yan madalas sa mga community din na kumbaga nagiging kalituhan. Paano halimbawa merong talagang yung totally na yung iba pa yung yung paminsan-minsan nagsasala, yung katulad na nakwento ni Hasan. Iba yun As in yung totally talaga, yung niyayaya mo na magsala, ayaw pa rin. Yun, hindi mo pwedeng ilibing yun sa libingan ng mga Muslim. Halimbawa, biyernes sila magsasala, inshallah, Muslim pa rin yun. Muslim pa rin yun, inshallah. At pwede siyang mailibing sa libingan ng mga Muslim. Kasi nga, humingi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pahintulot na humingi siya ng tawad para sa nanay niya, hindi pumayag si Allah. Wasta'dantuhu an azura qabraha fa'adana li. At humingi ako ng pahintulot sa kanya, dadalawin ko ang kanyang libingan at pumayag siya. At maring ito ay, syempre, special lang ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, syarihan al-hadith al-awwal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Imam An-Nawawi sa paliwanag niya doon sa unang hadith tungkol doon sa nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nasaan ang kanyang tatay, fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alayhi al-arab min ibadati al-awthani fahuwa min ahli an-nar. So malinaw dito na sino man daw na namatay sa fatra, kahit siya ay nasa panahon ng fatra, walang propeta sa panahon niya, pero kabilang siya dun sa mga Arabo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa panahon na yun ng fatra, malinaw sa hadith na yun na siya ay kabilang sa ahlun nar, mga mananahan sa impyerno. Lahat sila na sumasamba sa rebulto. Liban na lang doon sa mga naiulat, syempre yung nakatulad ni Zaid bin Amr bin Nufail na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah namatay sa tauhid. Namatay sa tauhid. Ganun din si Waraka. Si Waraka nagmuslim pa nga bago siya mamatay. Pero namatay siya agad mga ilang araw lang pagkatapos naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hada muaqidatun qabla bulugid da'wa. Fa inna haula'i kanat qad balagathumud da'wa qad balagathum da'wat Ibrahim wa ghayruhu minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Na hindi natin masasabi na hindi nakarating sa kanila ang mensahe. Dahil ang mensahe ni Ibrahim alayhis salam at ng iba pa mga propeta ay dumating naman sa kanila. Hada wa qad hawala ba'da ahlul ilm ad-difa'u an walidin nabi sallallahu alaihi wasallam wal hukmu bi najatihim wa hukmu bi najatihima wa anna Allah ta'ala ahyahuma ba'da mautiha fa aslama wa amana bin nabi alaihi salatu wassalam. So meron nga raw mga tao na nagtatanggol sa magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinasabi nila na bubuhayin silang muli ni Allah
sila ay magmumuslim at mamamatay muli sila. At natalakay na natin ito. Walang katotohanan dito, walang mangyayaring ganito, at ang mga hadith na tumutukoy dito ay pawang mga kasinungalingan. Ang mga hadith na tumutukoy sa mga ito ay pawang mga kasinungalingan at inimbento lamang ng mga tao. Nasa kasamaang palad, yun nga. Kaya ito lumaganap sa mga tao kasi nga napakagandang pakinggan. Kasi nakakalungkot nga naman isipin, di ba? Magulang mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatay na kuffar. Tapos isipin pa ng tao, magiging kapintasan yan para sa ating relihiyon. Kaya sabihin ng kuffar, tatawanan pa tayo noon, yung magulang ng propeta nyo nasa impyerno. May tarantadong kuffar na ganun eh. Lahat na lang ng butas pagtatawanan nila. Hindi ito magiging kapintasan sa relihiyon, kahit kailan. Okay? Sila naman yung nagkuffar, sila naman yung nagkufur. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang katauhan nila, walang epekto sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun magiging kapintasan sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil unang-una sa araw ng paghuhukom, kanya-kanya tayo ng paghuhukom. Pagtutuos sa atin, kanya-kanya. Okay? At ganyan din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa Quran na wala taziru waziratu wizra ukhra, hindi maaring magpapasan ng sino man ng pasanin ng iba pa. So hindi pwedeng panagutin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kawalang pananampalataya ng kanyang mga magulang. Walang kinalaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang kawalan ng pananampalataya. At yun nga, ang tungkol naman sa mga iba pa na Ahlul Fatra, kumbaga ang malinaw dito, pagbubuod muli, binibigyang diin lang natin, kaya natin uulit banggitin. Ang tao ay hahatulan natin ayon sa kung ano ang hayag sa kanya. Okay? Ang Ahlul Fatra, yung mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dalil na nasa impyerno yung tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil lahat sila, bagaman walang propeta sa panahon nila, dumating naman yung mensahe ni Ibrahim alaihi salam. Okay? Dumating ang mensahe ni Ibrahim alaihi salam. So merong batayan. Merong batayan. May dalil, may mga hadith. Pangalawa, isinasabuhay ng Quraysh yung mga bakas ng mensahe ni Ibrahim alaihi salam. At pangatlo, merong mga sumusunod kay Ibrahim alaihi salam. May mga Arabo, lalong-lalo na sa Quraysh, na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng Quraysh. So, ibig sabihin, naroon ng mensahe, pero sumuway lang talaga ang kanyang mga ninuno. Kaya nga, ang una o isa sa mga unang aya na bumaba sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْدِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Nasa Surah Asy-Syu'ara, verse 214. Sinabi ni Allah, babalaan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyong malalapit na mga kamag-anak. At gayon din, sa kanyang da'wah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya ang Quraysh, Ya ma'syara Quraysh, ishtaru anfusakum la agni ankum minallahi syai'a. O Quraysh, bilhin ninyo ang inyong mga sarili, ibig sabihin, iligtas ninyo ang inyong mga sarili, hindi ako makakatulong sa inyo ng kahit na ano. Ya Bani Abdul Manaf, la agni ankum minallahi syai'a. O ang kan ni Abdul Manaf, sino si Abdul Manaf? Yung lolo ng lolo niya, di ba? Tatay niya si Abdullah, lolo niya si Abdul Muttalib, lolo niya sa tuhod si Hashim, ang tatay ni Hashim si Abdul Manaf. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, yung tito niya si Abbas, nag-Muslim din to, di ba? La agnian ka minallahi syai'a, wala akong may tutulong sa iyo na kahit na ano. O ya Safiya, amat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la agnian ki minallahi syai'a. Yung Safiya, siya'y kumbaga kapatid na babae ng tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiya. So hindi rin daw siya matutulungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Fatima binti Muhammad. Sabi niya, ikaw Fatima, yung anak niya na si Fatima, salini min mali wa ma syi'ti.
La ugni anki minallahi syai'a. O Fatima, anak ni Muhammad, hilingin mo na sa akin ang anumang yaman na gusto mo, pero wala akong maitutulong sa iyo laban kay Allah na anuman. So inuna talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madakwahan din ng kanyang pamilya. Alhamdulillah. Pero yun nga, sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konti lang talaga yung nagmuslim. Yung pinsan niya, si Ali. Sino yung tatay ni Ali? Abu Talib. Si Abu Talib yung tatay ni Ali. Tapos yung tito niya, si Al-Abbas, yung asawa niya Al-Abbas, yung humampas kay, sinihinampas ng asawa ni Al-Abbas, si Abu Lahab, diba? Yun na yung kinamatay niya. Sino ba? Siyempre, mga anak niya. Wala, yun na lang, sila lang halos. Sila lang. Kasi yung mga kapatid, mga tito niya, sina Abu Lahab, siyempre si Abu Lahab malino na nagkufur, wala nang naiulat na nagmuslim sa kanyang mga kamag-anak. Konti lang talaga sila na nagmuslim. So yung nga nababanggit din dito, na ang pagkalat ng mga, katulad ng binanggit ko kanina, kumakalat yung mga sabi-sabi, lalo na yung hadith na magmumuslim daw yung magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi emosyon yung pinapairal ng marami sa mga Muslim. Yung katulad na nabanggit ko nung nakaraan, merong nagtanong sa akin, pwede raw ba siyang manalangin para sa nanay niya na namatay na hindi Muslim? Sabi ko, hindi pwede kasi namatay na kafir. Tapos binigay ko sa kanya aya. Sabi niya, paano hindi siya nakarinig ng dawa? Nasa Saudi kasi siya, hindi naman niya nakakausap talaga yung nanay niya. Kumbaga, parang gusto niyang palabasin na hindi naman talaga natin siya pwedeng hatulan na sa impyerno siya mapupunta. Hindi ko na siya sinagot nung panahon na yon. Kasi nga, emotional siya masyado. Anumang sasabihin ko, itatanggi niya lang din. Kaya hinayaan ko lang muna mga ilang araw, ganun. Kasi kapag emosyon na ang pinairal ng tao, mawawalan siya ng kakayanan na magtimbang o maging matalino sa kanyang paraan ng pagdidesisyon. Okay, kaya nga sabi dito, wayan bagi ala kulli muslim an la yahkum atifahu fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi dunama hujjatin wa bayyinatin min ilmin fayabawa bil khasarati fid dunya wal akhirah wallahu almusta'an. Walang sino mang Muslim na uunahin niya o pangingibabawin niya ang kanyang emosyon. Hindi marapat sa Muslim, para sa sino mang Muslim, na pangingibabawin niya ang kanyang emosyon para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun nga, nakakalungkot isipin na magulang mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa impyerno, kaya may mga naniniwala doon sa peking hadith. At lalo naman sa ating mga kamag-anak, na dahil dito, tayo ay maghahatol nang wala tayong malinaw na patunay. Katulad nung nakukwento ko na brother na, sinasabi niya na wala tayong karapatan naman na magsabi totally kung mapupunta talaga ang tao sa impyerno o hindi. So, nagsasalita siya ng gano'n dahil sa kanyang emosyon. So, nga, bago pa mangyari mga gano'n, so dapat malaman na nga natin na hindi tayo dapat na magpapairal o magpapangibabaw ng ating mga emosyon. Okay magkaroon ng emosyon. Baka sabihin nung kambal, dapat pala walang emosyon. Pwedeng magkaroon ng emosyon, pero syempre, dapat makatarungan yung emosyon na yun. So hindi yun magiging dahilan na tayo ay maghahatol ng walang patunay o kaalaman. Dahil dito, maaaring tayo ay magkakamali sa ating paniniwala, lalong-lalo na. Akida ito At kapag palpak yung akida natin, maaaring maging problema ito hindi lang sa mundo na ito, maging sa kabilang buhay. Okay, hatulan tayo ni Allah sa mga sinabi natin dahil sa ating emosyon. At yung hadith nga na yun, di ba merong hadith? Man kaddaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sino man na magsinungaling sa ngalan ko, gamit ang ngalan ko. Bawa ngayon magsasabi, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganito, wala namang ganun talagang hadith. Marapat siyang umupo sa upuan sa impyerno. Bibigyan siya ng upuan sa impyerno, yun ang kanyang parusa. Yun ang kanyang parusa. Na yun nga,
ang mga bagay na ito akida, kaya hindi tayo pwedeng magsasalita basta-basta. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin yung pagtalakay natin tungkol sa magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next week inshallah, tutuloy na natin ang pagtalakay sa sira. Inshallah mula doon sa Ar-Rahiqul Maktum. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.